Maaari po tayong bumalik sa isa pang ECQ kung kinakailangan dahil pagka ang bilang po ng mga may sakit ay hindi na po natin ma-accommodate sa mga pagamutan, Mm. wala na po talaga tayong magagawa kung hindi bumalik. Kamusta po yung pagtugon natin, General? Kasi meron lang inihayag din itong si Health Secretary Francisco Duque ngayon lang sa Senate. Well, hindi pa masyadong naipaliwanag na nag-umpisa na tayo sa second wave di umano. Di ko lang alam kung meron ka ng information regarding po this issue po. Yung datos na yan ay bago para sa akin, hindi ko pa nakikita. Oo. Pero karamihan sa ating mga epidemiologists at mga expert na nagbibigay ng abiso sa National Task Force, sinabi na nila ito noong sinauna pa lang. Na pagka unti-unti tayo nagbubukas, magkakaroon yan ng pagdami. At yan nga po nangyayari dahil sa kakulangan ng pagkakaintindi ng ating mga kababayan sa mga protocols na dapat nilang ipatupad at sundin. Kaya nga po nagkakaroon tayo ngayon ng renewed effort para abisuhan ang karamihan ng ating mga kababayan na hindi po tayo maaaring bumalik sa dating gawi. Hindi na po pwedeng bumalik dun sa mga bago pa nagka-COVID na mga galaw at mga ugali natin. Kaya kailangan ho na para nataliin natin ang pag-obserba dun sa sinatawag na minimum health standards na paulit-ulit itong sinasabi ng Department of Health. Ito po yung pagdidistansya sa mga kapwa natin pag tayo po'y nasa labas, pag-uugas ng kamay, pangangalaga sa sarili nating pangangatawan, at iba pa po. So, ngayon, nasa MECQ po ang Maynila. So nadagdagan na po ang mga pwedeng lumabas dahil binabalanse po natin ang economic well-being ng ating ng bansa at ng ating mga kababayan na kinakailangan maghanap buhay. Pero sa kabilang dako, kinakailangan din nating pangalagaan ang tinatawag nating public health, ang kalusugan ng bawat mamamayan. So nandyan po tayo ngayon sa delicate balance na yan. So para po tayong naglalakad sa isang kable na nasa pagitan ng dalawang gusaling napakataas. So it's a tightrope act kung sasabihin nga sa English, ano? Kaya itong mga abiso sa ating mga kababayan ay kailangan patuloy nating sabihin. So sa panahon po ng ECQ, stay at home. Sa MECQ, actually stay at home and work from home pa rin. Maliban doon sa mga pinayagan pong magpunta at magbukas ng kanilang mga negosyo. Pero sa pagbubukas po na yon, kinakailangan obserbahan pa rin yung mga dating patakaran at wag po nating kakalimutan yon. Pero General, if ever man na nagaganap or naganap na itong second wave, meron bang tsansa na magbalik tayo, lalo na dito sa Metro Manila, sa mas hinigpitan na ECQ or tutuloy-tuloy pa rin itong modified? Maaari po tayong bumalik sa isa pang ECQ kung kinakailangan dahil pagka ang bilang po ng mga may sakit ay hindi na po natin ma-accommodate sa mga pagamutan, wala na po talaga tayong magagawa kung hindi bumalik. Nang sa ganon, makontrol uli natin yung paglaganap ng COVID. Yun po ang inaiwasan natin. Kaya nga po ang mga panuntunan ay patuloy na binibigay po sa mga negosyante natin dahil sila rin po ang mahihirapan. So kung nais po nating magpatuloy ang mga negosyo, ang takbo ng kalakaran, kinakailangan po yung mga binigay pong minimum health standards ay patuloy na sinusunod ng bawat mamamayang Pilipino sa lahat ng kanilang pinupuntahang lugar kung sakaling sila ay naandyan at nagnenegosyo. So doon sa disiplina na kinakailangan sa bawat isa sa atin, nandun ang susi para magpatuloy itong MECQ at patuloy na pagluwag ang ating ekonomiya. Pero pag hindi ho nagagawa yon, babalik po tayo uli
sa ECQ para Mm. nang sa ganon mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Oo, bago ko ibigay kay Angelo and partner Pilita, maisingit ko lang, sentro po ng debate nitong nakalipas na mga araw is yung kung meron nga bang mass testing or sinasabi nila wala daw plano ang pamahalaan sa mass testing. Meron ding sinabi si Attorney Roque na hindi mass testing yung termino doon. Ano po yung plano po ng pamahalaan hinggil po dito sa testing natin sa COVID po, General? Hindi po totoong walang plano. Kasi simulat sa pulpa po, nang bago nagsimula tayo sa ECQ, naggasigawa na po tayo ng mga plano. Kasama na rin po dyan yung mga pangyayari po sa patuloy na ginagawa natin ngayon. So, yung plano po na yan ay tinatawag na National Action Plan. Ang buod po ng National Action Plan, ang pinaka-gist po niyan ay para ma-mitigate o ma-prevent muna yung pagkalat ng sakit na COVID at ma-mitigate o malunasan yung mga magiging consequence ng ating mga pangyayaring pag-lockdown. So, ito ay nakasaad dun sa National Action Plan na sinasabi natin at ang punot dulo niyan ay maaring matandaan sa tinatawag nating 4 na letra ng DITR, D-I-T-R. Yan ang una pong naging basihan ng plano. So, yung plano po na yan ay nasa detect, isolate, treat at saka reintegrate. Pero simula pa noon na ano pa natin yan, na-improve pa natin. Kaya ngayon ang ating sinasabi para mas madaling tandaan ay end-to-end T3 management ang ating estratehiya. So yung T3, 3 letrang T ho yan. So ngayon is test, trace at saka treat. So yung test po na yan, yan po yung pagsasagawa ng tinatawag na swabbing o kaya ng RT-T antibody test. Dalawang klaseng test po ang maari po kasing gawin. Pero mas accurate po ang PCR-based test. So yan po ang ginagawa natin ngayon. Hindi natin kayang bigyan o gawan ng test lahat ng bawat Pilipino dahil sobrang dami po nun, 110 million mahigit. Maski ang bansang Korea, hindi ho ginagawa. Maski anong bansa, hindi ho nila ginagawa. Pwera na lang ho siguro ang mga in-check kasi hindi po natin alam kung mas gaano kalaganap yung sakit doon. Sa kanila din kasi nagsimula ito. Pero sa iba't ibang lugar, ang ginagawa po talaga ay isang targeted or focused testing na tinatawag tulad ng binanggit mo na sinabi ni Secretary Roque. So yun po ang ginagawa natin. At nakatutok po ang mga pagsasagawa ng test sa mga lugar or sa mga individual na nasa high risk category. Yung high risk category po ay yung mga tao na patuloy na nakakahalubilo ang mga may sakit. So sino po sila? Ito po yung ating mga doktor, ating mga nurses, health workers, support staff ng mga ospital. So sa kanila po nakatuon yung unang parte ng pagtitest. Yung pangalawa po ay dun sa mga naging contact nila, yung mga nakahalubilo nila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. So pagkatapos niyan, yung pangatlo sa mga umuuwing OFWs natin, at saka mga tawag na seafarers, mga nagtatrabaho sa barko. So sa bawat pagdaong or pagdating ng isang eroplano o barko, ang bawat Pilipino ho bago umuwi ay binibigyan po ng isang test. At pag sila ay laman na nagdadala ng sakit, ika-quarantine po kaagad sila para magamot hanggang sila ay gumaling. So yun po yung ating nagiging mga hakbang ngayon. Kaya hindi po totoo na walang plano. May plano pa po sa simulat sa poll. Partner Angelo, meron tayong mga quick question na dyan bago natin pakawalan kasi may meeting lang si General din. Partner Angelo. General, involved ba yung task force dito sa mass hiring ng mga contact tracers? Yes, mungkahi po ng DOF yan at ang mass tracing ay ginagawa po, ang contact tracing po ay sinasagawa sa ilalim ng DILG. Ang DILG po, ang siyang magpapatupad ng contact tracing at ang mainam dito, yung contact tracing po ay mas hanggang sa lokal na level. At tumutulong din doon po dito ang pribadong sektor.
So in partnership with government, private sector po is helping government to come up with a more systematic type of contact tracing. So kasama na dyan yung mga telecoms, tulad ng Globe, ng Smart. May mga apps din po na ginagawa ngayon para mapabilis. So hindi ko lang po batid kung nasaang status na sila, pero patuloy po itong pag-uugnayan at pagtutulungan sa pagsagawa ng isang mainam na contact tracing. Ang isang halimbawa po ng napakainam na contact tracing yung Baguio City, kung saan si Mayor Benjamin Magalong na i-share niya po yung kanyang best practice sa lahat ng mga ibang LGU. So ito ay patuloy namin siyang pinapakiusapan na i-share ito at ituro sa lahat ng mga ibang lokal na pamahalaan. Partner Pilita, may tanong ka? Alam ko nagmamadali kayo, General, pero sige, reaction na lang po kasi ngayon lamang no na nagsabi si Secretary Duque na tayo daw nasa second wave na. Nandun na daw po tayo. Anong reaction nyo dyan? Tulad ng nabanggit ko, Ma'am Pilita, expected ho yan nung sinabi ng ating mga dalubhasa na pagka tayo nagbukas, magkakaroon tayo ng mga pagtaas ng kaso. Kaya nga po aming sinisikap na mapaalala sa ating mga kababayan na pag nagpatuloy ang pagtaas, baka mapilitan tayong mag-lockdown uli. So iniiwasan po natin yan dahil gusto natin tumakbo na yung ekonomiya natin. Pag hindi po kasi tumakbo ang ekonomiya natin, mahihirapan po tayo na magbigay ng ayuda sa lahat ng mga kababayan natin. At lalo na rin yung ibang naghahanap buhay, wala na rin pong may papakain sa kanilang mga pamilya. So, hindi po natin nais na mangyari na wala ng pera ang gobyerno, wala pang pera ang mga kababayan natin at hindi na nila masuportahan ang kanilang mga pamilya. So kaya nga po, inihimok natin lahat na sana wag niyong kalimutan yung kaugaliang laging inuulit-ulit ng DOH na minimum health standard. General, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan po. Maraming salamat, Adman. No? Pakiusap lang po sa ating mga kababayan. Wag, tulad po ng nabanggit ko, wag po nating kalimutan na sa panahon po ng MECQ, hindi pa rin po tayo pinahihintulutang lumabas. Hindi pa rin po ito pagbabalik sa dating gawi. Ang maaari lang pong lumabas ay yung mga pinahintulutang pagpatuloy ng kanilang negosyo. At kung sakaling kinakailangan, paglabas po natin, huwag nating kalimutan yung minimum health standards. Dapat po nakamask, magdistansya po tayo sa ating mga kapwa na nasa labas din, at siguraduhin po natin na pagbalik natin lahat ng ating naisuot na gagamitan o yung ating mga maaring naging in contact sa publiko, iwanan po natin yan sa ating labas ng bahay. Maligo po tayo kagad nang sa ganon yung pagpasa po ng sakit ay hindi mangyayari sa inyong mga tahanan.